Mistulang parang leon na galit si Wrestling umatake sa world number 4 na si Super Grandmaster Vincent Keimer ng Germany dito sa banggaan ng Upgrad Mumba team nila Wesley and Ganges Grandmasters nila Keimer. Yan po ang aalamin natin sa napakagandang agresibong atake na ginawa ni Wesley. Pero bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon. It's black to play mga kamatsas. Congratulations sa mga nakakita ng spectacular sacrifice Bishop takes h3. Sinundan ngayon ng check, iilag ang king. Susundan ngayon ng joke lang. Ito muna. Check. Rook takes f2, sacrifice. O, para sacrificean doon. Kasi kung kakapturin po ang queen, may capture double, tangay din ang queen. Kaya umilag pero hindi pa rin nakaiwas sa unos ng sacrifice na naman dahil hiwalay ang tore at makakapture ang queen. At yan po ang gracious na solution dito sa puzzle na ito. Ito na yung kasunod, magro-rook F8 na yan, aatake na yan dyan, etc. Congratulations po sa mga nakakita. At ito naman, ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, it's white to play mga kamatsas. Lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Ang link po ng puzzle na ito makikita nyo lang din. Kung wala pa kayong ICC account or Internet Chess Club, gawa na po kayo. Free lang ito mga kamatsas. Tuloy-tuloy po ang ating registration hanggang bukas para sa ating raffle live streaming next week Tuesday para sa mga mananalo na naman ng GCash prizes. Weekly puzzle solver, 50 over 50, tapusin ang full bar, and then 30 games. Katunayan po na naglaro kayo 30 games sa Internet Chess Club. Meron po kayong pag-a-uploadan ng inyong screenshots na katunayan na kayo po'y naka 30 games and full bar naman sa weekly puzzle solver. Register na po kayo, sayang din po ang ating mga GCash prizes. Alright! Simulan na kagad natin ang matinding bakbakang ito. Nag-E4 si Wesley, E5 si Keimer, Knight C3, Vienna. Paborito ko yan Pero nag-G3 si Wesley. Fianchetto system ang gusto. Sa madalas na pagkakataong napapanood nyo po yung games ko, F4 ang ginagawa ko dito. Pero nag-G3 lang, Bishop C5. Gusto kagad i-pressure ni Keimer. Bishop G2 lang, castling, Knight GE2. Ayan, ready to castle na si Wesley. Nag-D6, castling, at nag-A5. Ang purpose po ng A5 na yan, kasi may mga linya dito na hinuhuli ang bishop na yan kasi malakas nga yung bishop na yan. Magda-Knight A4 ang puti dito Huhulihin talaga yan para ma-exchange. Kaya itong A5, lalabas, useless na po yung paghuli dahil anytime naman may tataguan ng bishop. Okay po mga kamatsas, yan ang ibig sabihin ng A5. At nag-D4, yan ang kakaiba na ginawa ni Wesley. Dito po sa madalas sa pagkakataon, D3 lang talaga yan Tapos mag-H3, King H2, tapos F4. Pero dito, sinalubong ng D4. Kinain ni Keimer. Takes, Rook E8, develop with pressure, at nag-H3 muna. Yan, importante po yung H3 dito. Kasi may nangungulit kasing Bishop G4 mga ganun-ganun May pangulit yan Kaya prophylactic lang muna para iwasan yung Bishop G4. Tuloy lang sa pag-develop, Knight BD7 and King H2. Bukod sa prophylactic H3, yung H2 nababakante yan para sa King, extra space at para makailag sa nakaka-pressure na diagonal. At para maka-F4 na rin. Imagine niyo po pag naka-F4 ang puti dito, medyo maginhawa na kasi wala nang sibat na naninibat yung bishop dyan Nag-A4. Napansin naman ni Keimer, teka muna, parang pinabayaan mo yung queen side. Parang ganun nananakop ng space sa queen side. Pero sinalubong lang ni Wesley ng B3. Hinamon lang. Exchange, obligado sipo ng pangkain. At nag-bishop B4, nangulit sa knight. Nag-Knight DE2 lang, umiwas lang si Wesley. At para depensahan yon H6, Queen C2, inip na ako dito mga kamatsas Bakit kaya ayaw itira ni Wesley? Nag-Knight E5, ayan. Dito po may tempting na ang sarap gawin ng puti. Ano yon? Alam ko, kitang-kita nyo rin yon. F4. Ano meron sa F4? Bakit parang nagpa-tempt lang si Keimer na, okay, F4 mo nga ako? May ganun ba? May mga sacrifice ba? Hindi na sindak si Wesley. Nag-F4. Wala rin pala aatras lang. Nanindak lang si Keimer. At nag-A3. Ayan na. Sinindak naman si Keimer pero hindi na tinag kasi nasa isip niya, kakapturin mo yan?
We, nakapin pa, hindi pa makakapture. Pero pag Bishop B2, totoo na yan. Totoo na yan. Yun, umiwas na. Okay, again po mga kamatyas, hindi basta-basta pinagpapalit ang Bishop sa Knight ng ganun-ganun lang. Kailangan may kapalit na positional or something, kaya iniwas. Wala kasing kapalit kung kakainin lang yung Knight eh. Walang sense yun, ano? Nag-B4 hinabol, umatras, at nag-Rook A D1. Yan ang mga tamang latag ng mga tore. Ito may gamit to sa F-file yan eh. Itong tore, tulog, lagyan ng gamit para sa D-file, lalo na, syempre kahit paano may pressure pa rin yan, tatamaan pa rin ng Black Queen dyan, may nakikita kong mga E5 na mga basag-basag timing. Ayan. At nag-H5. Ayan, gusto naman ni Kmer na mabutasan ang kingside, mag-H4 mamaya timing, at nag-Knight D5. Inunahan na ng panggulo ni Wesley. Bago pa makagulo-gulo si Kmer, nag-Knight D5 na. Knight takes D5, Rook takes D5, so may threat pa sa H5, in H4 na, and then Rook G5. Ayan, dyan ako medyo naibahan no, sa tinira ni Wesley. Pero ang ganda po ng Rook G5. Bakit? Unang-una di makagalaw ang Knight dahil anytime may capture sa G7, napakalakas ng sibat na diagonal. Dito kasi ang normal na ginagawa mga kamatya sa kadalasan na pag ganyan, nag-G4 lang eh. Yan, G4 lang yan para mapanatiling solido ang king side at yung shield ng king ay safety. Di ba? Hindi ma-atake basta-basta. Pero dito, nag-Rook G5 lang si Wesley at nag-Knight E5 naman si Kmer. Ayun. At Knight E5, syempre hindi po pwedeng capturein ng pawn yan ha. Hanging ang tore sa G5 bitin. Hindi pwede. Pero kahit papaano, parang may something pa rin ito. Kinapture lang ni Wesley. Okay, capture. Anong gagawin ng Knight? Opo, kakainin na talaga yan kasi may suporta na yung tore. Nag-F6. Atras lang muna. Knight F7. O umatras. At dito mga kamatyas, grabacious, merong matinding ginawa dito ang puti. Natumbukan ni Wesley ang brilliant shot. Napakalakas talaga. Yanig! Paano coach? Yanig! Pakiguess nyo po yon sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Grabe yung bitaw. Boom! E5! Woo! Napakalakas na bitaw. Yanig talaga. Uga. Magnitude ano to? Magnitude 7 and 8 naglalaro sa lakas ng uga. At nag-F5 si Kmer. Bakit po? Magbigay tayo ng sample. Halimbawa kung capturein ang E5 na yan, diretso ang queen papunta sa G6. Sino ang aawat? Sino ang pipigil para sa paparating na Queen G7? Fatal na yan mga kamatyas. Hindi pwede mag Queen F6. Kakainin lang yan. Nakapin. Okay, super lakas po ng E5. Yun ang gumuguhit na panganib kaya hindi natiis ni Kmer. Obligadong takpan ang papasok na Reyna. At kinapture lang. O para manatiling bukas naman. Naku po, talagang unos. Ano? Bagyo. Nag-Queen takes H4 na lang. Sa bagay, wala na po kasing pangsalbe, no? Check. Nagpa-capture na lang, pero pagka ganyan ng itsura, naku po, itsura pa lang, wag mo nang i-analyze eh. Itsura pa lang ng Black King, terrible na. At kinapture ng Reyna, bitin to O kaso ka-capture doon, ano? Mas malakas talaga ang bayo eh. O Rook D8, dinipensahan. Pero para maliwanag po mga kamatyas, pinahang kasi ni Wesley ang kanyang knight. Ano ba mangyayari? Dire-diretso na pala. Iniisip ko, capturing pa yung bishop eh. Ito na pala, mas mabilis ang pag-relay ng talagang rumaragasang atake. O, saan pupunta? Naku po. O, pag dito kasi, King F8, mayroong Queen G7 at kapag nag-King E8, may D7 at kapag gumanon, susundutan. Kahit ito na lang pala eh. Yan na lang eh. Para pag kinapture yung pawn, susundan ng Rook D1 at kapag gumanon, mayroong Queen D6 check at kapag nag-King C8, mayroong Queen D7 check at kapag nag-King B8, mayroong Queen takes B7. Ang haba nun. Sino nakakita nun? May nakakarkula ba? Ang haba nun mga kamatyas. Pero kahit hindi na po karkulahin mga kamatyas, meron kasing mga itsura pa lang, sunod-sunod na yung feelings ba na, intuition ba na ano na eh, ando na eh.
Oh, ayan. Kaya pala hindi sinabayan ni Kamer ng capture sa knight. Dinipensahan niya lang ang bishop at nag-knight G3. Panahon na para itakbo yung knight. So, intact pa rin, maintain pa rin ang pressure, at nag-knight H6. Naku po, grabe yung king. Gracious yung king. Ayun, bumigay na po yung bishop. May check ba dito? Rook C8. Kasi po kung check dito mga kamatsas, aatrasan lang. Walang kasunod eh. O, pagpalagay natin medyo pasugod ng konti pero susunod-sunod din na po. And then goodbye, may sacrifice na. O ayun, tapos threatening matches dun sa G7. Okay, mas mabilis ang mangyayaring dead balls ng black dito. Kaya pag capture dyan, ang ginawa ni Kamer, nag-rook C8 muna and then chumek. Sinibat ng bishop at dito po ay napasuko na ang world number 4 pambato ng Germany. Akalain nyo world number 4 na si Kamer, ano? At world number 11 naman si Wesley So sa live rating as of December 2025. O bakit po nag-resign dito? Pag nag-King H7 kasi may capture check. Kakapturin yan and then susundan ng napakalakas na check. Susundan pa ng napakalakas na Queen G7. Mathematician ang aabutin ng blocking dito mga kamatsas. Okay, bravo! Mahusay! At ito po ang kanilang standing so far sa papatapos na double round robin mga kamatsas. Double round robin kasi ito eh. Tapos kukuha ng first and second para magcha-championship. Ayan, nangunguna ang Triveni Continental Kings. Sila Alireza Perusia yan. Pero nakalamang no kahapon. Leading ang Upgrad Mumbai. O pumapangalawa pa rin naman ang Upgrad Mumba. O sila Wesley yun. Sa malamang baka ang mag-championship dito ay Triveni Continental Kings and sila Wesley. O, abangan natin mga kamatsas, ano, alam ko may laban pa. So abangan lang natin, nakatutok lang tayo dito sa big time Tech Mahindra Global Chess League na ang champion ay mag-uuwi ng $250,000. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo mga kamatsas. Muli po, tuloy-tuloy ang registration ng ating paraffle sa live streaming natin every Tuesday mga kamatsas. Sunday po ang cut-off, bukas na lang. So ang Google form na sa comment section below. Tapusin nyo na po yung task na pinapagawa natin. Weekly puzzle solver, 50 over 50 or 50 puzzles yon. And then together with your 30 games, habol po kayo. Win or lose, basta maka 30 games kayo. Screenshot the verification, no? Yung katunayan na kayo naka 30 games. Upload nyo lang po sa makikita nyong upload section sa loob po ng Google Form registration link natin. Maraming salamat mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.